lalamunan at panahon. Ang dahilan nga kung bakit common ang tonsillitis tuwing tag-ulan. Alam mo ito, girl, sakit namin yan nung bata pa lang ako. Ba? Kami ng kuya ko, lagi kaming nagkaka-tonsillitis. Baka naman you play with the water. Ano yun, ginagargle namin? Ano? Ikaw ba, nagkasakit ka ng tonsillitis? At the moment, wow, oo. May tonsillitis. So, nahihirapan kang maglunok? Si tama nga, diba? Lalamunan at panahon. Parang putot dinuguan. Alamin natin yan dito sa Doc Talks. Kapag malamig ang panahon, hindi lang sipon at ubo ang dumarating. Isa rin sa mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan, ang tonsillitis. Pero, ano nga ba ito at anong bahagi ng ating katawan ang apektado? Ang tonsillitis ay ang pamamaga ng tonsils. Ito yung dalawang bilog na nakikita sa loob ng lalamunan natin. Parte sila ng immune system. Para silang frontliners, kumbaga, ng ating katawan na tumutulong sa mga mikrobyo na labanan kapag pumapasok sa ating bibig at iwan. Ang pinakakaraniwang sanhi ay virus, gaya ng sipon o flu. Pero may mga kaso rin ng bacterial tulad ng group A streptococcus na tinatawag. Marami ang naniniwala na ang malamig na inumin ang pangunahing dahilan nito. Pero iba ang paliwanag ng siyensya. Yung malamig na inumin, hindi po naman to direktang dahilan. Pero sa mga sensitibo ang lalamunan, pwede itong maging trigger ng irritation at magpababa ng depensa. At ngayong tag-ulan, mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon nito. Ngayon ng tag-ulan, dahil malamig at basang panahon, may hina ang resistensya. Tapos mas nagsisiksikan ng mga tao sa loob ng bahay o school. So mas mabilis ang hawaan. Kaya mas marami talagang kaso ng sore throat at tonsillitis kapag maulan. Paano mo malalaman kung tonsillitis na at hindi simpleng sore throat lang? Ang mga common na simptomas ay ang una, sore throat o hapdi sa paglunok. Another is lagnat. Then, namumulang tonsils. Minsan may puti-puti pa yan. Hirap lumunok o bad breath or mabahong hininga. Sa mga bata, pwedeng abdominal pain o ayaw kumain. Kapag naramdaman ang mga ito, may mga hakbang na pwede nang gawin bago lumala. Pahinga muna. Tapos, mag-inom ng tubig. Tapos, kung may lagnat naman, pwede mag-paracetamol. Pero kung hindi gumagaling after 3 days or hirap sa paglunok o paghinga, patingin na agad sa doktor. Paggamot? Well, hindi lahat agad antibiotics. Okay lang naman yun. Part yun ng supportive care, kumbaga. Kung sa pang viral aspect yan, kasi katulad ng parang normal lang ng trangkaso din kasi yan. Okay lang yung home remedies yung gargle. Makakatulong din naman na yan. Kung sobrang dalas na ng tonsillitis natin, more than 7 days a year, pwedeng kasi maging komplikasyon yan gaya ng peritonsillar abscess o sobrang magnana na yung tonsils. Pwede nang i-tonsillectomy din kasi mga yun. Pero ang mga gumagawa ng tonsillectomy, pagtanggal ng tonsils, ay yung mga ENT specialist. Pero, mas maganda pa rin ang pag-iwas, lalo na para sa mga batang madaling kapitan ng sakit. Unang-una, dahil ang tonsillitis ay viral or bacterial, itong mga pwedeng paraan ay maghuhugas ng kamay, tapos pag mag-share ng utensils kung alam na may sakit na siya, then sapat na tulog, at kumain ng masustansyang pagkain, iwas si stress, at paninigarilya sa mga matatanda. Sa panahon ngayon na tag-ulan na at malamig, doblihin natin ang ating pag-aalaga sa katawan. Huwag baliwalain ng sore throat, malit man, pero pwedeng mauwi sa komplikasyon. Alagaan ng lalamunan, minom na madaming tubig, umiwas sa stress, at huwag mahiya magpatingin sa doktor. Tandaan lagi na prevention is better than cure. Sa tag-ulan, proteksyon sa lalamunan ang isa sa pinakamabisang depensa para mapanatili ang ating kalusugan. Real, oo, kailangan talaga ng
mga vitamina, Yeah. mga ganon. Kasi mahirap nga naman talaga yan. Kasi sabi ko sa'yo, pag nagka-tonsillitis ka, ang hirap kumain. Ang hirap. Kahit uminom man lang ng water. Even mag-breathe. Oo, Huminga. mag-breathe. Oo. Ang hirap. Super nahihirapan ka din. Yeah, kasi syempre, di ba, parang hinahagod niya yung lalamunan mo. Sakit, no? Tapos ang gaspang, ganun. Kaya, Kasi ang sakit. kahit uminom ka ng tubig. Kasi Oo, yun nga dapat oo. yung mampapagaling. Ang Parang ginagawa namin dyan dati talaga, Ano? nagmumumug kami ng suka. effective ba? So, ako, personally, effective siya. Kapag nakakaramdam pa rin ako ng pangangati ng lalamunan, effective pa rin for me ang vinegar. Minsan, patis. Pagluluto ka na lang, oo. Tapos, lalagyan ko na rin ng toyo. Ganun. Tapos, saka ako ngunguya ng karne ng manok. Hindi. Tapos, sundan ko ng bawang, laurel leaves. Ako naman, ang ano ko kasi, ako, nagbo-boil ako ng ginger, tapos lalagyan ko ng tsaa. Yun yung isa sa Yun yung gamot. Oo. Tsaa o honey? tsaa. Tsaa? Oo, mismo Tapos, tea. Yung tsaa, tapos yung ginger? na fresh. Sobrang ang lakas nun. Hindi naman siya, mild lang naman siya. Matry ko nga. Oo, pero ang Gawa sarap. na ako. Ito naman Oo. dadala pa. Tapos, share tayo dun sa gagamitin. Hoy! Hawaan yan siya Oo, talaga. wag. Opo. Hayaan natin yung mga ganyan.